Magandang hapon po sa inyo mga karek. Dito na naman po tayo para magbigay po ng kaalaman po. Ang isi-share ko po sa inyo ay yung tungkol po sa pag-aayos ng pagkain sa mesa. Pwede naman po kung meron po kayong kortina, pwede naman po yung takpan yung mesa at doon lang po sa harapan hanggang doon sa flooring ang takip. Kahit hindi na po matakpan yung likod, basta yung harapan at tagiliran matakpan po. Kung wala po kayong tela o kortina, meron po na makukuha sa mga TikTok, meron pong mabibilan ng yung plastic po. Meron po nabibili, may nakukuha. Mura lang po yun. Pwede nyo po ipang cover doon sa mesa ng paglalagyan yung pagkain. Dalawang klase po ang pag-aayos ng pagkain mga karek. Meron sa bahay, meron sa catering. Ano po ang pinagkaiba nila sa catering at sa bahay? Ang pinagkaiba po sa catering at sa bahay ay yung mga matatamis, soup, at yung mga salad na magkakahiwalay po yan. Yung salad po, yung katulad ng mga mga tacos, may lalagyan ng mga gulay, nakahiwalay po yon sa catering. At yung mga dessert po, meron din po siyang lalagyan. Yung pinakamenu niya, nakahiwalay po. Yung soup po, pwede rin pong hiwalay, pwede rin pong hindi. Kasi kaya po pinaghihiwalay-hiwalay po yon dahil nag-iipon-ipon po yung mga tao. Kapag ganun naiipon po yung tao, marami pong naghihintay, tumatagal po. Nagtatambakan sila sa isang mesa. Kaya ang pinakamagandang gagawin ng caterer talaga, kung meron siyang mesa, pag-iwalay-iwalay niya po yun. Para hindi po nag-iipon-ipon sa isang lugar yung mga tao at mabilis po ang kuha ng pagkain. Sa bahay naman po, pwede naman po na isang mesa lang po kasi ang pagkaiba lang po nila kasi pagka nasa bahay lang po, sa lugar lang po ng bahay, doon lang po sa mismong lugar lang nila, maliit lang po ang space. Kaya po ang ginagawa nila ay yun lang po, sama-sama na po. Pero meron po na karamihan po sa mga bahay, hindi po nila alam kung paano ayusin yung pagkain. Minsan, nauna yung matamis, tapos may noodles, tapos huli yung ulam, minsan nasa gitna pa yung kanin, parang rumble siya. Kaya pag kumuha sa plato, halo-halo po. Mangyayari po niyan, yung matamis na haluan ng maalat, tapos yung kanin, haluan ng matamis. Kaya, iano mo pa, iiwalay mo pa. Dapat po, ganito po ang ayos. Sa catering po kasi, yung noodles po, pangalawa lang po sa kanin yan. Bakit pinapangalawa? Kasi kung ayaw nila ng rice, magno-noodles po sila. Yung hindi po sanay mag-rice o yung babawas ng kain, noodles na pinapalit nila, hindi rice. Kaya yung iba sanay sa noodles lang. Kaya yung noodles ang kinukuha nila. Sa catering po, pangalawa lang po yung noodles. Una po yung rice. Pangalawa, noodles. Nilalagay po yung soup sa catering. Nilalagay po yan. Kung hindi po sa uli, ilalagay po yan sa una, nakahiwalay po yung table niya. Bakit po kasi dapat hiwalayin yun? Kasi ang soup po talaga, nauuna po yan sa rice. Kasi yan po yung unang kakainin. Yung sineserve
ng waiter kapag VIP yung kakain. Yan po ang inuna. Kaya po ang mangyayari po, kung ilalagay nyo po yan sa una ng kanin, tatambak po ang mga tao dyan. Kukuha sila dyan, siyempre mag-aantay yung kasunod. Nasa soup pa lang yung mga tao, nakatambak na. Kaya ang ginagawa dyan, yung magaling na waiter, hinihiwalay po yan doon sa una. Para kung halimbawa may pila sa kanin, may pila doon sa soup. Kung gusto nung maunang kumuha. Tapos sila doon sa soup. Kaya yung tao hindi matatapa. Kaya pag pupunta naman sila sa rice at hindi sila nakakakuha ng soup, tsaka lang sila babalik doon. Kaya ang pila, dire-diretso. Ngayon naman po, yung dessert po, sa catering po, binibigay po yan pagkatapos kumain. Pagkatapos kumain, siniserve po yan ng waiter. Ngayon po, kung nakahiwalay po yan, pwede po, kasi dapat nakahiwalay yan. Dahil yung tao po, tatambak na naman po dun sa buffet. Kaya pinag-iwalay-iwalay yan, iniiwasan po ng catering na sa isang mesa ay gulo sila doon, magtambakan sila. Kaya pinag-iwalay-iwalay. Kaya kung kukuha ka kagad ng dessert, pwede ka kumuha dahil nakahiwalay yun, walang pila. Pwede mo unahin yun. Kaya yung pila, hindi haba. Kaya inihiwalay yun. Dessert, at saka yung mga salad, mga appetizer, nakahiwalay po yun. Para kung halimbawa pumila na, nakabukod na sila yung mga tao. Hindi tatambak yun sa buhay. Yun po ang sa catering. Ngayon naman po sa bahay po, ang pag-aayos po ng pagkain sa bahay, konti lang naman po kasi yung mga bisita. Pinakamarami sa loob ng bahay, pinakamarami na yung 20 ang nasa loob ng bahay. Kaya hindi po siya tatapa. Kaya ang ayos sa bahay, pwede na po yun sa isang mesa lang. Meron lang po kayong yun nga, kakabit nga po dun sa mesa na bibili nyo. Wala kayong kortina, bibili kayo sa mga TikTok, Shopee, may nabibilan po ng plastic na pang mesa. Pwede naman po yung pagdudugtugting nyo, takip sa mesa, maganda na po siyang ayos. Tapos ngayon po, yung pagkain po sa bahay, iba po ang ayos sa may catering. Sa may bahay, pwede nyo pong iuna yung noodles. Una yung kanin. Alin sa dalawa, pwede po nyo yun. Ang susunod po, yung mga ulam po. Para kung ano naman po yan, kasi eat all you can po yan, uunahin yung ulam at tulad ng kapag nauna yung rice, yung noodles ang kasunod, tapos sunod ulam. Dapat ang unahin yung ulam. Kung ano po yung pinakamarami na luto nyo, yun po ang unang ilalagay na ulam. At kung may prito po, huwag nyo pong pagdidikitin yung dalawang may sauce. Ang nasa pagitan po niya, yung dry po. Para kapag nilagay niya sa plato yan, hindi po maghalo yung dalawang sauce. Nasa gitna po yung dry. Tapos ang nasa ulihan po, yung mga dessert po. Yung tubig po, dapat po nakahiwalay yan dun sa buffet. Hindi po ilalagay yan. Kahit soft drinks po. Iwalay nyo po yan para hindi po mababasa yung buffet at masasalauna. Yung cake po, ilalagay po doon sa likod ng mga ulam, kung saan yung gitna. Maglalagay po kayo ng isang kahon o kung anong lalagyan, basta umangat siya doon sa gitna, naka-elevate po siya. Yun po yung magandang ayos para din sa mga bahay.
Kaya po ganun ang ayos para hindi po maging halo-halo yung matatamis kasi halos karamihan siyempre lalagay lang nila sa mesa yan, pagkain yan. Eh nangyayari po, kumuha ng matamis, kumuha ng ulam, kumuha uli ng matamis, kumuha ng ulam. Nagalo-halo na yung matamis sa ulam. Minsan yung kanin, meron pa nakatabing matamis. Kaya, ganun po ang ayos. Huli po yung matamis. Para hindi po yung matamis lumaban dun sa maalat. Ganun po. Subukan nyo pong gawin para maging maayos yung nasa mesa nyo. At yun na naman po yung sinare ko na sa yon para masundan nyo rin yung paano mag-ayos sa catering. Pero meron ding similarity, kakaiba lang po kasi hindi naman po kasi volume ng tao. Sana meron kayong natutunan ngayon, mga karek. Huwag nyo lang pong kalilimutan. Click nyo po yung subscriber. Click nyo rin po yung notification bell po kayo para updated po kayo sa mga bago kong upload. Bigyan nyo naman po ako ng like. At kung nagustuhan nyo, share nyo na rin po, mga karek. Para marami pong may matuto. At malaman din nila paano yung iayos yung pagkain nila sa mesa. At yung mga nasa catering naman, magkaroon din kayo ng idea dun sa sinabi ko. Malaking bagay po yung nakahiwalay po yung pagkain. Doon sa mga dessert, salad, or soup. Ayun po ang pinakamagandang ayos po na para hindi po sila mag-ipon-ipon sa isang mesa. Sana nga may natutunan kayo, mga karek. Nagpapasalamat ako sa mga silent viewer, sa mga supporter ko na walang sawang nanonood ng video ko. Maraming salamat po sa inyo. God bless and keep safe. Bye-bye!